billion. Net worth lang ni Diskaya yun. Sabi dito, for the love of money is the root of all kinds of evil. Psalm 23. Ang nakasulat sa jeep, di ba? Who does that pray? Hindi. Yung merong verses na nakasulat sa jeep. Alright. Ayun. Hello guys, welcome. And sorry if you hear the fan right now. Tignan nyo, 3, 2, 1, mawawala yung tunog ng fan. Oh, wala na yung fan, no? Well, at least may fan tayo. For sure, meron kaming fan. At least may isa kaming fan. Oo, kahit nagsisimula pa lang kami, May isa kaming fan. meron na kami isang fan. Narinig niyo siya. Kanina. Ngayon, in-edit ko. Hindi ko na alam kung gaano kagaling yung editor kasi ako pa lang. Pero, at least may fan na kami. So, welcome Guys to the Polyglot Podcast. Ano pang temporary yan? I feel like pwede pang i-improve or ma-rebrand yun in the future. Kasi ayoko yung pangalan ko. Ayoko nung... Channel mo naman to eh. I mean, it makes sense, pero I think pwede pang mapalitan back in the future. Like, wala lang akong maisip ngayon. Kung may maisip kayo, share nyo sa amin. Share nyo sa amin. Pero okay na yun. Well, di mo naman mukha. It's a goat's face. Oo. Diba? Tapos, meron pang ano yan, doctrinal, biblical significance. Hindi, actually, wala. Di ba kapag, alam mo ba, yung cultural, minsan nga naisip ko eh, di ba? Before, nung hindi ko pa nagigets, bakit kapag pinag-uusapan si Satan, bakit goat? Bakit goat? Yun pala, it's because of sa Leviticus, or like sa kasi yung scapegoat? Scapegoat. It comes from the word scapegoat, na lahat ng kasalanan ng mga tao, pinapatong ng high priest dun sa goat, tapos, dalawang goat kasi yun eh. Yung isa sacrifice, and then yung isa, scapegoat. During Yom Kippur. During Yom Kippur. Yeah, Day of Atonement. Once a year siya ginagawa. So yung second goat, parang symbolizes lahat ng sin of Israel for that year sa kanya mapupunta, and then tapos yung papatayin. And then yung isa yung papatayin. Yung isa papatayin, and then yung isa patatakuhin, scapegoat, never to be seen again. So parang yun yung idea na our sins are far away. Yeah. Pero at the same time, it's also poetic. Kasi di ba nangyari dun sa crucifixion with yung isa namatay, which is Jesus Christ, di ba? Inabsorb yung lahat ng sin. Just tayo free? Hindi. Si Barabbas. Okay. Di ba? Ang galing, no? Si Barabbas, he was freed. So siya yung scapegoat. Yeah. Alam mo yung story nun sa shooting ng Passion of the Christ? Yung actor, I don't know about this pero nabasa ko na to sa TikTok, so for sure it must be true. Yung actor nung Barabbas, hindi pa yata siya believer talaga, pero I believe na nung after nung shooting na yon naging believer siya. Big if true, pero to confirm na lang sa editing process. Totoo ba? Ewan ko. Pero anyway. Pero kahit si Jim Caviezel, di ba? Si Jesus, the actor of Jesus. The actor of Jesus. Well, I think he's practicing Catholicism. Pero namulat siya sa umbrella of Christianity. Yeah. Now it's not really about religion. No? It's about relationship. It's about relationship. But anyway, ano ba pag-uusapan natin today? Right. Let's introduce muna ourselves, by the way. Welcome. You might know me already. I'm Bart, Polyglot. Some also know me as Simon, but most of my friends know me as Bart. And ako naman si Jeremy, or you can call me Biggs. Yes. So, yun. And may channel din ako, pero hindi active. So, yeah. Tapos nabubuhay na natin ulit. Nandun yung mga tao, pinapagalitan siya kasi hindi pa daw luto yung liempo. Yun yung pinaka-viral ko na video. Oo. Naka 350k views. Uy, seryoso yun ha? Tapos, kinukot siya na, hindi pa luto, ilaw pa. Kasi nagluto siya ng liempo. Tapos alam mo yung medyo light brown Hindi, check na lang nila dito. Yeah. Diba? Pero yung, ano ba tawag, yung thumbnail ko kasi, is kinakain ko yung liempo. Ayaw, hapon. Tapos, yun. Tapos sabi nila, yung mga nagko-comment. Hilaw pa. Hilaw pa, oo. Pero ito na yun. Actually, pero nakakatawa lang. But ngayon ko na-realize, even ngayon, habang kanyari, well, right now, as of this recording, I'm going in Senate hearing sa flood control Very projects. And may kita mo talaga sa chat, ang daming puro negative. No. Ang daming hate.
Ang dali lang kasi maging negative Ang dali, online. oo. Ang dali lang. So yun nga, parang yung pagdating din sa video ko na yun, wala man lang ni isang positive, as far as I can remember, wala man lang ni isang positive na comment. Well, konti lang naman, like 5 naman sila. Pero parang wala ni isa. Tapos sila parang I think ganito kasi yung psyche dyan. Again, ganito yung parang rational. madali Kasi masago. kapag gusto mo, ilalike mo lang. Diba? Parang, okay. Pero kapag sasabihin mo, hindi pa yan ito, or, actually, ganito yan. Extra Gusto mong sabihin. Pero kapag, detective lang, very good. Diba? Masarap niyan, parang yun. Hindi. Parang, wala kang masyadong, mas rewarding, I think, yung, hate. hindi, ipakita mo na mas alam mo. Na mas may alam ka. Oo. Kasi masasabi mo na, mas magaling ako sa'yo. Merong mas reward. Kasi sasabihin mo na, ang galing. But I think siguro it's just really human nature na gustong mag-asag, gustong ano. Honestly, kahit ako naman with what's happening ngayon, sarap mag-hate comments Honestly, hindi ko, may mga kilomet ako last week or 2 weeks ago, and then sabi nila ibang friends ko, parang joke siya na parang nakaka-stumble, pero sabi ko, medyo na-realize ko. So, kahit konti lang naman nakakita ko na for sure, take down ko na lang din. Ano to? Huwag mo na sabihin pero anong topic? Still during the Senate hearing. Senate hearing. Name-personal na ka na sa itsura ng mga ibang... No. Parang yung isang political party na... Huwag na lang natin babanggitin, pero... Hindi ko babanggitin, pero parang may isa silang gustong gawin with regards to their idol. Mm-hmm. So parang ginamit ko lang yung phrase na yun. Blank pamor, parang gano'n. But anyway. Pero, we digress. So, ano topic natin? Topic natin today, guys, alam niyo ba, it is right now, September 25. And in a few hours... 2025. Yes, 25-25. Then 9-25-25. In a few hours back. Ay, mangyayari daw yung parang 2 days ago, no? 23-25. Rapture, di naman totoo. Ba't wala pa ako? Pati pa ako nasama. Hindi pala na-left behind tayo Anyway, you're saying... in a few hours, papasok na yung bagyong Opong. Ompong mo? Opong. Sa Bicol region. Parang may nakita nga ako kanina, post na parang itong September. Magkakasunod, 25, 26, 27, 28. Parang anniversary sila ng mga iba't ibang bagyo. And September 28 yata ng 2008 or 2007 si Milenio. Ay, grabe, Milenio. So parang parang yung mga matitinding bagyo yata. Anong year Milenio? 2000? Yun nga, parang 2009 yata, 2008. Hindi ako nagkakamali, Milenio yung high school ako Tapos nandun kami sa may... Anong year mo? Third year, tapos high school? School. Tapos may 7 pa, no? Parang retreat. Oo, 2007 nga siguro. Tapos parang may recollection. Tapos talagang binabagyo kami during that time, yung overnight na yun. Tapos pag uwi mo, pagbalik namin sa Laguna, parang walang kuryente yata or something like that. Grabe, intindi nun. First, yun talaga, doon ko natutunan yung word na, yung ibig sabihin ng trauma. Bakit? Because of something. Kasi, yun yung time na nakatira na kami sa Santa Rosa. Okay. Tapos, from Binyan. From Binyan. Tapos, yung likod ng bahay namin, creek. So, wala pang flood control yun, wala pang dike or anything. Wala pang riprap. Tapos, by the way, side lang, alam niyo, akala ko yung word na riprap, Tagalog word. Okay. English pala yung riprap. I don't know what riprap is. Yung parang siyang wall sa gilid ng creek. Yun yung riprap. How do you spell that? Riprap? Riprap. R-I-P. R-A-P. R-A-P. Riprap. Anyway, so yun yung time na very crude pa, yung as is lang na tawag dyan, yung creek. Tapos, bumaha. And yung pagdating ng baha sa first floor hanggang, ano pa ako nun? Ilan taon ba? 13 or 12 or 13? Siguro. Nasa baywang. Nasa baywang. Lumutang yung furniture. Hindi namin nataas in time. Ang bilis
sobrang bilis yung ragasan ng tubig na yung ref lumutang na, yung sofa lumutang na, grabe talaga. And hindi lang, yung tubig, hindi na siya basta na parang rainwater. Galing sa ilog, galing sa, and syempre, if you trace back yung mga, ang origin ng mga creek, usually mga bundok yan, galing yan sa mga tributaries na it builds up the creek, and usually galing talaga sa high places yan, like mga bundok and maputik. So, kulay Milo yung mga pambasa ng tubig. Tapos, mabaho. You still remember the smell? Hindi na ang naalala ko na ngayon more is like, hindi na masyado eh. Pero naalala ko, the years after that, especially nung teens ko, every time nakakarinig ako ng ulan, parang it's a subconscious response sa akin na nakakatayo, baka bumaha, ganun. Eh, meron pa naman bintana looking out sa likod ng bahay namin. Nakita yung creek. So, lagi ako nakasiyo. Until when yan? Yung trauma mo? I think about yung time na bumalik na kami sa Binyan House namin. Yeah. Pero hindi lang millennium yung binaha kami. Meron pa nung I think naunang millennium na una eh. Then Ondoy. Ondoy like was October yata. Yun yata yung 2010. 2009. Parang yan. Yeah, it was it came after. 2009. Tama, millennium was 2007. Meron akong memory sa Ondoy. Hindi naman kami binaha. Thankfully, itong where we are, sa kami nakatalang yung kami binabaha dito. Pero, alala ko sa CCF, alamang kami. Yung ba yung GLC? GLC. Oh! Nag-aalay yung kwento natin. Sige. Tapos parang nag-trap kami doon. Although napuwiting kami, pero... Kasama ka noon. Nag-GLC ka ba noon? Hindi. By the way, for those who don't know, it's like, kami kasi ni Jeremy, we are from CCF. Christian Church, basically. And then, yung sinasabi namin GLC is a Bible study that happens on Saturdays pa yun, That was Saturdays. Yeah, first batch si Papa kasi yun, nag-attend siya. Ikaw, sumama ka na? Nakisama na? May youth yata dapat. May J-Zone pa. Shoutout guys sa mga nakakaalala ng kung ano yung tawag sa Elevate bago pa Elevate. Hindi ko na maalala. Well, yan, J-Zone na ba? Nagpo-practice na kayo na? J-Zone na ako. Oo naman. 2008 ako na. So, parang gano'n. Basta naalala ko lang is, hindi daw makauwi. Or hindi kami, tinigil yung Bible study sa kalagitnaan. Ba't nandun ka ba doon? Nag-attend yung parents ko nandun. Okay. Tapos, nandun pa si Pastor Jonathan Bradford. Jonathan Rest in Bradford. peace. Rest in peace. Nagkakape sila ngayon ni Charlie Kirk. Tapos, I have to go home, sabi niya, kasi binabahan. Kasi I think taga Marikina yata. Pero summer, I have to go home kasi binabahan na yung bahay niya. Kasi it was cut short. Alam mo yung time before this time na lumala yung mga bagyo, na wala pa masyadong awareness, ay baka babaha, i-cancel natin. Baka babagyo, i-cancel natin. Hindi pa tayo advance mag-isip. Advance mag-isip. Ngayon sobrang advance mag-isip. Ngayon sobrang, kahit nga walang bagyo, kinakancel. Kanina, di ba? Ang araw-araw. Pero natin, safety na mag-isip. Pero nung time na yun, parang papunta na yung bagyo, siguro I'm sure alam na ng mga tao na may papasok na signal number. Baka hindi pa kasi ganun ka-advance yung technology din natin. Hindi, may TV na tayo nun. Hindi, pero parang, walang social media. Yeah, I mean, kasi parang you can, di ba? Wala naman parang, as far as I can remember, wala naman nagtitext na NDRMC na, di ba? Tapos sa maling lugar pa yung nagtitext sa akin sa Zambales eh. Okay. Parang, bakit sa Zambales eh? Hindi, for everyone naman yun eh. Pero like, hindi ba per like region at least yun? I think dapat yun. Alam mo, yun ang natutunan ko. Yung gano'n. Yun yung 2G. Di ba sa cellphone? 3G, 4G, ngayon 5G. Yung 2G, yun yung ginagamit na for yung mga text blasts, yung mga ganyan. 2G. That's why lahat pwedeng maka-receive. Basta may napulad akong ganong episode eh. Ay, may napakinggan ako something about that. Not a short, actually, a video. Pero I learned about na yun yung 2G. Kaya ako napakinggan yun kasi pinag-uusapan dati sa election na ginagamit yun. Nakakabili ka ng device na yun kahit sa Facebook. Huwag mo bibili na. Pero naman, ang time na yun, pero bibili siya sa marketplace. And yun nga,
pwede mong gamitin. Pang-disrupt ng ano. Hindi siya pang-disrupt, pero yung magsisend ka ng text blast na iboto, si ganyan-ganyan. Okay. Kaya mo na i-receive yun. Kasi kahit hindi mo naman... Kahit hindi mo naman, wala kang number or whatever. Yun yung parang, yun, basta i-research na lang, pero yun yung 2G. So, huwag niyong bilhin kasi sa black market yun lang yata makukuha. Basta bawal yun actually. Yeah. I'm sure there's a law against it. Pero, going back dun sa technology yung pinag-usapan natin, bagyo. Actually, wala tayong topic. Ito lang, bagyo na yung topic natin kasi paparating yung bagyo in a few hours. Yung time na yun was nung Bible study, nahinto yung Bible study and na-trap din yung, kasama yung parents ko rin, na-trap sila sa lahat na doon, na-trap. And then, nangyari is, ako lang pati yung kuya ko yung nasa bahay. Nasa Santa Rosa pa kami. Sa bahay ka? Kala ko nasa sister. Hindi. Kasi kung pupunta kami nung church nun for Jason, for you, hapon pa kami. Yeah. Ikaw nagpa-practice ka na nun. Siguro nga. I don't remember kung ako nandun ng umaga eh. Basta before... This was 15 years ago. 2000 na eh. No, more than. 2010. Check na natin. Ito pala, 15 years. Yeah. 15 years. 15 years. Around 15 years. Tapos, itong matindi. So kami na nagkaroon naman ng communication ng konti. And asa na? I think I think merit na yata siya nitong year. Kasi baka 2010 na yata. Not sure. Basta 2009 for sure. Okay. For sure. If hindi pa, baka nakatira pa siya somewhere. Basta bukod na siya. Baka na sa staff house siya ng Campus Crusade. Yeah. Anyway, yung sister ko is Campus Crusade. Tapos, shout out sa mga Campus Crusade dyan and mga nakakilala sa ate ko si Mike Tendero, Lakap Tendero. Wala na siya noon. And so ako na yung brother ko. Tapos kami, naalala ko, ito pa yung ginagawa ko nung pumasok yung bahay. Naglalaro ako ng Plants vs. Zombies. Ano ba never ang Plants vs. Zombies? Talaga? Ang saya. Never. Bakit? Wala kang computer. Hindi ko lang siya, I mean, next baka hindi mo na next podcast, we can talk about games. Hindi ko na pirate. The next podcast, we can talk about games. Pero I was never into computer games kasi. More on console ako. Pero I really never played PvZ. I like it kasi mas strategy game gaya ko. Hindi ako Ano ba ending ng leveling up? Merong final boss doon na si Dr. Pero may ending siya? May ending siya. Okay. Mayroong music video. Hindi siya parang Flappy Bird na patasa ng story. Meron siyang mode na endless. Na parang hanggang sa ilang flags. Or plants ka, di ba? Oo. I mean, you control the plants. Oo. Okay. Tapos, papalayo tayo sa Pero, ibang topic. So, naglalaro ng Plants vs. Zombies nun. Desktop pa yun, as in like Windows XP or 7. Tapos yun pa yung tipo kapag binubuksan mo, pipindutin mo ng daliri ng paa mo. Yung CPU. Yung CPU. Kasi sa kapag computer rack, alam mo. Gano'n pa. Alala ko pa yung computer rack namin, kulay blue. Tapos may alam mo yung meron talaga, may sliding para sa keyboard. Yung mga Gen Z, hindi na alam yun. Pero, anyway, naglalaro ako nun, tapos pumasok na yung baha, kasi sa first floor yun. Pumasok na yung sa baha sa Santa Rosa pa na? Sa Santa Rosa. Pumasok na yung baha sa ilalim. Mula dun sa ilalim na gap, siwang dun sa main door. Tapos sabi ko, ayun ang baha! Tapos, world record pag dismantle ng desktop. Kinuha ko. Alam mo yung dismantle, alam mo yung VGA cable na connection ng CPU? Di ba Ganun ko na lang. Tapos, ako hindi ko na yun before. Hindi ko na binobolt yun. Ewan ko, siguro baka hindi lang masyad. Like, minsan tinatamad ako ipasok, parang nakaganon lang siya ng konti. Kalahating ikot lang yan. Kaya ginanon ko na lang. Tapos yung color-coded pa yung keyboard, pati yung mouse. Hindi pa yung USB yun. Yeah. Parang green, green pati yung pink yata. Tinanggal ko yun. Tapos, taas ko agad yung computer. Gusto ko Plants vs. Zombies eh. So, sanay na kami kasi nakaranas na ako ng So, hindi ko pinatay yung computer? Hindi na, diretso na. Tapos meron pa yung AVR, naalala ko. By the way, gumagana pa rin yung AVR na yun. Ginagamit ko pa rin yun na ngayon. Tapos,
yun, kami ng kuya ko. And then, this time, mas well-equipped na kami. Kasi, ano na ako nun eh, binata na ako nun, I think, 15 na ako nun. Compare nung millennium, parang 12 or 13 ako nun. Tapos, sasabayan namin, kasi nung bumaba na ng konti yung baha, sinabayan na namin ng walis tambo para hindi na masyado maputik yung loob. Ang layo din ang sakop ng mundo, no? I mean, kasi diba, matindi din yung Marikina, talagang inabot sa bubong. And even Santa Rosa. Di ba yung parang sino nga yung artista na yun sa Marikina? Nas parang sinanggip ng ni Gerald Anderson yata, nag-jet ski pa siya, parang something like that. Pero alam ko, mayroong nag-jet ski sa isang subdivision na... Yun, sila nga. Sila ba yun? Basta alam ko, sumasak na ulit, nasa taas na sila ng bubong. Yeah, guys, naalala nyo. Parang, grabe, no? It's such a long time ago, pero it feels like it was yesterday. Teenager pa ako. Pero ako, thankfully, never, ito very okay yung lugar namin. Never kami binahag dito. No. So never, saludo ako sa mga talagang nakakatakot ang yung baha. mga lumalaban sa baha. Nakakalungkot na pinaparakot lang. Imbis na linalabanan yung baha, kumakampi sa baha. Walang sabi nga nila, di ba? Parang, ano yun? Yung, kalimutan ko na yung mga comparisons eh. Pero, para ilabas yung evil na nangyayari sa government natin, inalaw ni Lord ang baha. Oh my. So, ito yung mga things na parang hindi sad lang, pero wala eh. Okay, pero it had to happen this way. Parang dito mo makikita talaga yung wisdom ni Lord. Na parang, why does God allow bad things to happen? I mean, like, kung ulan lang eh. Sabi mo, ay, bakit yun? Pero makikita mo, kaya pala. Parang yung kapag, hindi ka pa na-experience ang baka. Pero kapag bumaba, naglalabasan yung mga ipis eh. Kayo, makaka-relate kayo. Naglalabas yung mga ipis. Kasi sila nandun sa mga daga, lumalangan, kaya nga nagkaka-leptospirosis. Yeah. Tapos, doon mo talaga makikita na parang in the same way sa government natin, parang na pinower wash. Lumabas yung bahoy. Dinush. Yeah. Pero if you're here, you're watching, well, if you're also a follower of Jesus, believer in Him, yes, ipaglaban natin yung bansa natin, Pinoy ka, or Filipino. Pero ito rin yung comfort na, alam natin, this is not our world. Yeah. So, kunyari, may makausap ako, tapos galit na galit sa nangyayari. Ako din, galit ako. Yeah, valid. And frustrated ako. Pero hindi ako yung parang magwawala. No. Pero parang more of parang, kasi nagbabayad ako ng tax ko sa business ko and stuff like that. And then, I can compare our country with the different countries I've been to, and talagang kita mo if maayos na napupunta yung tax, yung transportation and everything. Pero parang, siguro as a follower of Christ, yung isang comfort and hope din is, parang, hindi mo kailangan magwala. Yeah. And, or hindi mo kailangan mawala ng hope. Or mawala ng hope. Kasi knowing na parang, in the end, meron tayong tunay na kingdom na we will enjoy. Na hindi babahain. And parang ngayon nga sa mga nakikita mong evil na nangyayari sa mundo, gets ko na, dati hindi ko ba-gets pero ngayon nagigets ko talaga yung prayer niya dyan, na come Lord Jesus. No. Diba? Pero syempre, okay lang Lord, kasi ikaw wala ka agad. Thanks sa pala kasama. Ako. Okay, sige. Okay guys, narinig niyo girls, narinig niyo Oo, pero, siguro to encourage us, kasi alam ko talaga nanlilisik yung dugo ng marami. Nanlilisik. Di ba tama yun? Ngayon ko lang narinig. Talaga? Maalab. Baka Maalab or something. Nanlilisik? Ano yun? Eye Mata. surgery. Hindi, nanlilisik pata. Kaya ba yung kaya? Lisik. Pero siguro encouragement sa atin. Yes, lumaban tayo. I mean, fight for righteousness. Pray for righteousness. Huwag tayo tumahimik. Mag-ingay tayo against the evil and the darkness and bring it to light. Be salt and light. Pero hindi lahat nandito sa mundo ito. So let's still do our duty to share
To be the, also, although it's medyo tunog, parang cliche na to, parang be the change, diba? Be the change. Pero also, parang in the end, parang, don't forget that the important is the spiritual aspect. Yeah. More than the physical. Maganda maabot natin yung kaginhawaan ng pagbabayad ng ating mga buwis and maging maganda yung gobyerno natin. Pag-pray natin yun, and talagang ngayon nakikita ko talaga dapat talaga more Christians ang sa government. Oo. Talagang or at least basta righteous people. Pero in the end it's the spiritual what's important. Yeah, yun nga eh. We have to remember na this is hindi ito yung final final kingdom. The kingdom talaga is yung kingdom of Jesus when when he makes all things new. And but that doesn't, it's a balance eh. Kasi it doesn't mean na parang isip na lang heaven. Puro na lang pupunta naman ng heaven. Meron na akong in Jesus. Hindi na ako makikialam dito. Hindi na ako maging good citizen. Hindi na ako kumain ng buwis, mga ganun. Pero, mali yan. Kasi we have, Jesus himself told us magbayad ng buwis, guys, ha? And also, pati, we have to submit pa rin to authorities. Not because, this is gonna be a hot take. Not because, nakasulat sa Bible, yun yung verse. Not because we like them. We don't submit to the authority necessarily because what they're doing is the best thing. But it's because God told us to do it because He needs to do it. And they're there for a reason. To, kahit paano, even though they're doing a poor job at it, most of the time, sometimes, to protect us. If we do so, kasi iniisip natin kagad, submitting to government authority, iniisip kagad natin yung mga mabibigat kung saan, naiisip kagad natin, ano bang ginagawa nila with regards to our taxes, and ganyan. Very simple, pagtawid sa tamang kalsada, sa pedestrian lane, littering. pagtapon ng tama ng basura, yun yung mga small aspects na when you pile them up and we all do what is right, talagang may big effect yun sa mga nagdadrive dyan, yung ang daming counterflow, di ba, daming ganung video. Tapos alam niyo ba yung intersection na na yung yellow box, so hindi yun paunahan So, yung mga gano'n. Parang may hugot yan Ano ba nangyari recently? Hindi, wala naman recent. Pero it's marami talagang kamote riders and drivers. Pero in fairness, marami na rin ako na-experience na. Nag-improve na. Oo, marunong sila. May as a commuter, recently, may mga times nakapansin ako, tumigil sa pedestrian tama. Oo. Pero marami pa rin. Sorry for that. Marami rin bobo. Totoo. Mga kailangan pang ma-educate. Education din talaga Yeah, nandun na yun. Pati it doesn't stop lang with education. Yung application din ng mga natutunan. Kasi kahit turuan mo pa rin kung hindi na lang yung apply. Yeah, that's true. Alright. So, welcome back guys. Kanina, we were talking about mga baha and mga bagyo, mga corruption, and other nostalgic experiences, no? And also about what we think about, our stance when it comes to the government as followers of Christ. Pero I think it's about time that we have a little insight when it comes to what is God's will for us when it comes to money. So, here's the verse. Ano ba tawag natin? Verse of the podcast. Verse of the episode. Verse of the episode. Pero yung verse na ito, nakikita mo sa screen, is 1 Timothy 6, verse 10, reading from the New Living Translation. Sabi dito, "For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows." So, sabi dito is, it's not money that is evil. It's just an instrument. Yeah. Sabi nga nila, di ba yung sikat na ano ba tawag dito?
saying na if you give a baby a knife, it can be, parang it can, di mo ba narinig ko saying ito? Parang if you give a baby a knife, then it will be dangerous. But if you give it to a chef, then it can create many things. So money is the same thing. It's just a tool, no? But if you love it, sabi nga, it's the root of all kinds of evil. And nakikita natin yun ngayon. If you're a Filipino, nakikita mo ngayon. We've been following what's going on. We've been following with what's current events and news natin. But maraming tao dyan, if they know how to use money properly, it will be for everyone's benefit. Kaya, kung aaralin mo rin sa Matthew 6, additional lang ito. Sabi din ni Jesus, for you cannot serve God and money. Satan ba? Hindi. Money eh. Sabi niya. Because, na-realize ko na money can be your God. And so, if you don't know how to handle it, and if you're not a good steward of it, it will be your God. Yeah. And it's either you use money or money uses. Sabi nga nung isa narinig ko, money is a great slave but a bad master. Oh, ang ganda nun Angas na diba? Money is a great slave. Ano yung sabihin nun? Is that, pwede mo siyang gamitin slave, di ba? Utusan mo, ganyan. So, you can use it for goodness. But if it becomes your master, yari ka. Yeah. Yari. Kasi wala, as far as I know, and almost all the time, and I can bet siguro 100%, those who always... Not that we condone, betting or... Oh, yeah. Kasi isa rin yan gambling. Isa pa yun. Pero, I can... Reckon. I can reckon. Na those, wala kang alam kwento na those who love money, maganda yung nangyayari sa buhay. Yeah. And yung tipo, sira lagi. Parang nasa deathbed na siya and sasabihin niya, buti na lang. Naging mayaman ako. Oo. Buti na lang, nagdaya ako ng tao. Buti na nagsinungaling ako. You know, I mean, it leaves you high and dry. Kasi parang isipin mo parang sa mga Gen Z dyan, sa mga kapwa gamers, it's like a high score. Mamatay ka na mataas yung net worth mo. Okay, what now? Diba? Dadalhin mo dito? Gusto mo ng trophy? Ayan. Pero, that's not how it works eh. You can't, there's a saying I think parang, whoever dies with the most toys wins. Pero wins what? Diba? Parang, what's the point? This is not what we were made for. Alam mo yung story about, I just wanna bring this up. I don't think nabanggit ko pa yata sa inyo, pero some of the people na have heard me teach before have heard this. Alam mo yung creator ng game na Minecraft? Naging super yaman siya and then sisi siya. Yeah, well just to read, parang nung din sa mga sa trivia podcast na to. Trivia of the cast. Trivia of the podcast. Sama ko na lang din dito. The creator, you guys know, so tell me what you know about Minecraft. Have I not? Blocks. Yun lang alam ko. Nag-create ka. Whatever. Yan. So si Notch, ang kanyang in-game name, IGN. Kaya pala IGN. Recently ko na nalaman yun. IGN. In-game name? In-game name. Okay. Notch ang in-game name niya. Amerikano ba to? No, he's a Swedish, I think. Swiss. Mouthwash. Hindi, mouthwash po siya. Swish. Nike, Swish. Swoosh pala, swoosh. Swoosh yung Nike na po. Swoosh, sa net, di ba? Swoosh nga. Anyway, sige. Anyway, so si Notch, ang pangalan niya si Marcus Persson. He is the guy who created Minecraft. Isipin mo, he was basically the only guy to make Minecraft. And I think meron siyang a few partners. One of them is still working for Mojang or Mojang, yung studio na gumawa ng Minecraft. And he basically made the game from scratch back in early 2000s or really? 2009. Panahon ng millennial ang doy. Tapos
the thing is, it became an extremely popular game, as you all know. Before Even until today, ba? Until today, medyo take over ng Roblox eh. Oh, Fortnite, baka Roblox ang iniisip ko. Eh di. Anyway, I did play it. Pero tama, meron namang blocks pa rin sa Minecraft. Okay. Anyway, so, ang nangyari is, nung 2013, nung peak popularity ng Minecraft, it was so parang pervasive sa, it's on everywhere, culture, everywhere, toys, na, ang ginawa, Microsoft offered to buy Minecraft from him. Pati yung gaming studio niya. Ito. $1 billion. More. More pa. Ito. So, Microsoft bought Mojang, which is yung, yung game studio. Wala mo. It's more than $1 billion. 9. I said 9 billion. Hindi naman. Sobra naman. Pero less than 5? Pang project ito. As in, like, pang budget ng isang region. Less than 5 sa billion? flood control. Less than 5 billion. Sa $3 billion? Malapit na. 3.5. $2.5 billion. Net worth lang ni Discaya yun. Disguise the limit. Disguise the limit. Reference guys ito. Ayan. Alam niyo yan. Ang kasakiman kasi, sky's the limit talaga yan eh. Sky's the limit! Oy, grabe! Sky's the limit! So of course, syempre, even owner siya, it doesn't mean that he owns everything kasi alam mo naman how shares work, diba? Pero after taxes and yung he personally, like, as himself, as the guy, got $1.6 billion pa rin. Wow. Grabe, like, that number is even beyond my comprehension. So in pesos, 1.6 o 2 billion times 58 kanina na close eh. So 60 to 120 billion pesos. Grabe, parang Ano gagawin mo dun, di ba? Ano gagawin mo Sabi nga dun? nila, di mo nga kaya gastusin ng parang kahit kahit kaya, pero ang hirap gastusin ng 1 million kada araw. hindi mo nga gagawin mo mag-check out ka sa lahat ng shopping online or Bilhin mo na yung Shopee, tsaka Bilhin mo na. Oo. And then the thing is, nangyari sa kanya is that he felt so empty inside after. Imagine mo, nakabili na siya ng bahay kung saan sa 90210 Beverly Hills. Tapos, he felt empty despite having so much money, and yung vanity of being, the vainness and the futility of being at the top, di ba? Na-experience niya talaga. And, yeah, kasi, worthless. there was a tweet niya na sinabi niya, He's still alive? He's still alive pa rin. Yeah. He's still living, doing his best. Living but not thriving. Yeah. It's kind of sad, no? Parang you can have so much money. You think, and we think, especially tayo na hindi pa nga ako nakakita ng 1 billion eh. Pero, like, to live with that kind of money and hindi ka maubusan ng digits sa bank mo, you think na you're going to be thriving kapag naabot mo na yun. You'll see yung social media niya, see a glimpse into how his life is. Nakikita mo na talaga na he's not happy. Even today? I don't follow Okay. Pero ito yung quote niya, like a bit shortly after dun sa acquisition ng 1.6 billion. Sabi niya, Kailan binenta? it was around 2013, I think. Okay. Or, 12 years I think after that. Kasi nung nag-skyrocket, binili niya na Bill Gates. Kaya nga sa Xbox ng okay. Microsoft. Ang amo yung Minecraft. Sabi niya, hanging out in Ibiza. Yeah. With a bunch of friends and partying with famous people. So, ibig sabihin mo, like, I've encountered that code na. able to do whatever I want and I've never felt more isolated. Wow. Grabe, no? Grabe. So isolated. And sinabi pa niya in another tweet, the problem with getting everything is you run out of reasons to keep trying. Parang what's the point of living? Diba? Like, Kuha na sa'yo na lahat. Kasi Daniel Padilla, nasa iyo na lahat. the reason when parang yung tanong na sa Nescafe, no? Para saan ka bumabangon? Kasi we have a reason para bumangon eh. Yeah. Pero if parang na-achieve mo na ang lahat, you run out of reasons to keep trying. And for him, parang yung purpose niya, which is, well,
I don't know, most likely he doesn't know the Lord yet. Well, hopefully that he will. Pero he thinks na the purpose of life is yun eh. And siya, nakuha niya na. And more. So parang wala na siyang reason to keep trying. Alam mo, ang ganda nung sinabi mo kanina na he's living but he's not thriving. Mm-hmm. Nalala ko lang yung sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Mm-hmm. And kung titignan mo yung verse na yun, sa Greek kasi parang dalawa yung word for living. Isa bios, where we get biology. And yung sa zoe. And then he used the word zoe. Kasi, and so, yung... Dito ba yung word na, kaya may mga names na Zoe? Galing sa Zoe. So yung zoe is, what he's offering is a thriving life. So, you're not just bios, living, existing, but you're thriving. Diba? This is what's so amazing about studying the Bible, studying Scripture. You don't just read it na parang, okay, nakasulat, ano yun, yung tipong nakikita mo, when we have this shallow understanding or shallow knowledge of the Bible, nakikita mo lang dyan is parang, yung tipong nakasulat sa cross-stitch na naka-frame sa bahay ng lola. Parang yun na yun eh. Pero, Psalm 23. Ay, nakasulat sa jeep, di ba? Who does that way? Hindi. Yung merong verses na nakasulat sa jeep, di ba? May iba dyan na... Alam ko yung mga pangalan ng anak niya eh. si Jebeline. Tapos may mga letter H sa mga... Tapos yung mga iba't ibang character doon. Si Undertaker, si Kobe Bryant. Tapos si Spider-Man. Si Spider-Man. Shout out sa mga nakasakay ko na ganun jeep. Tapos meron Mama Mary. The Avengers. Pero wala lang siya na ganun jeep actually. Wala lang siya. Yung mga OG pero na yun jeep. yung kultura natin. So anyway, but merong verses. Parang usually when you think about it is parang parang yun, salita lang. Pero hindi, meron siyang, if you dig deep, diba, meditate, yung research ka about it, parang, there's a reason kung bakit. It's so, ano ba lang sabihin ko? I forget talaga yung vocabulary terms, pero it's so deep, it's so profound, and it's a treasure talaga na you need to dig deep for, diba? So some people, or I encourage you, if you're a Christian na medyo, you shallow. I mean, but you're not quite there yet. Hindi atabad ko pa magbasa. I mean, I understand. Ganun ako dati. Sige, share ko na lang din kasi relevant sa topic. There was I think for, first 10 years of Christian life ko, nahirapan talaga ako with reading the Bible. Like, alam mo yung feeling na, and I'm sure especially if you're a Christian, yung for a while, naging Christian ka, especially kapag lumaki ka sa youth, parang ginaganahan ka lang magbasa ng Bible kapag galing kang camp, galing kang concert ng Planet Shakers, nanood ka ng Passion of the Christ, parang ginaganahan kapag ganun. Pero kapag may mga times na yan, hindi parang hindi mo trip magbasa, ganun. Until you actually discipline yourself. Kasi there's a reason why it's called a spiritual discipline. Na you actually have to, and the word discipline, if you think about it, hindi lang yung tipong, it's not a word na signifies something na madali lang yan. Discipline means you will train yourself, you will sacrifice your comfort para ma-attain mo yung something na yun. And recently, kami ni Biggs, but ako, more specifically ako, kay Jeremy, ang ginagawa ko, I think over a year na tayo nag-start mo yung sabi. Yeah, mga August last year. Yeah, na parang ginawa ko, sabi ko, I want to be able to consistently read my Bible. And ang ginagawa ko is, I will read my Bible and then I will send kahit a short insight lang. And then isi-send ko sa kanya via messenger. Para lang alam niya na meron nga akong nasulat or meron akong na-insight from dun sa kung binasa ko. And if hindi ako mag-send, babayaran ko siya ng Oo nga, may utang ka pa sa akin. May utang pa ako sa kanya. Kasi I think hindi ako nakapagbasa nung... Naka na yung Skittles. So... Wala na. Hindi, kulang yan eh. Mahal yan, mahal.
Parang, Yeah. parang nakailang days yata ako na hindi ako, nakapagbasa, may mga test, nakapagbasa naman ako, pero just to stay true to the integrity ng ano, I want, Commitment. kasi yung sa integrity ng commitment, I want to not just read, pero yung dwell talaga na, pero na kung mahuhukay from dun sa word ni Lord. Kasi, in my point of view, mamaya na yan. Ben. Hindi, minalap ko lang yun. Hindi, make sure ko yung sinare ko ng Zoe, tama. Okay. Nakita ko is, parang, when it comes to, kalimutan ko tuloy yung pinagsasabi ko. Commitment. Yeah. Okay. When it comes to ano kasi, by doing quiet time, and if you're a Christian, you would be able to follow this. Tama. Or- Zoe, yung word. Okay. Yung pala hindi, imagine mo. Burahin lahat. Pura edit. Yung, when we do our quiet time, ako, hinahalin tulad ko yan with a date with God. A date with the Lord Jesus. Imagine mo, if pupunta ka sa date, tapos kakain ka lang, hindi mo kakausapin, kinamusta ka, pero hindi ka re-reply, kakain ka lang, tapos uwi ka na. Anong klaseng date yun? Feeling ko ganun yung kapag magbabasa ka ng Bible, tapos sara mo na, tapos go about it. Ganun yan for me. And, may mga times naman na kapag pray ka lang, parang salita ka lang salita, pero hindi ka nakikinig. Ganun naman yun. So, in order to have a growing relationship with the Lord, you have to read your Bible and pray. Both of them. Parehas yan. You can't have one without the other. They both work together. Coin with two sides. Ganun So talaga. yun, I hope you're encouraged. Bumagyo man o hindi. Rain or shine. Rain or shine. Rain or shine, guys. Kay Lord pa rin tayo. And I hope that you were blessed by this And I hope na-enjoy niyo itong first episode. Okay. So, actually, marami naman tayong iba pang mapag-uusapan. Pero, maybe sa ibang episode na lang yun. Alright? So, Chat nyo. Chat. Yeah. Malagay nyo sa comments. Comment. Kung ano mga pwede namin. maybe in the future, pwede natin itong gawing live stream kapag humigit na yung fan natin sa isang fan na yan. Kapag dalawa na. In fairness, may yung isang podcast na pinapakinggan ko dati. Nag-start lang sila nagla-live. Live. Tapos biglang doon, nag-boom na siya. Yeah. So, pwede nga rin. So, Pwede. Let's see where this... Let's see what the night can do. Let's see what the night can do. kanta ba yun? Disney Mass. Diba? Let's see what the night... Hindi mo alam. The echo, echo, echo. I wanna get lost with Hindi. you. Sing. Bye-bye. Bye-bye, guys.